Hey, it's MJ, and I'm back for another episode of a real life true story, part 19, called Handaan. Good evening, Miss MJ. Ako po si Ann, nakatira sa Masbate. Isang call center agent na nagtatrabaho dito lang din malapit sa amin. Gusto ko po sanang i-share ang isa sa mga creepy experience ko noong year 2015. May boyfriend po ako. Neil ang kanyang pangalan. 7 years na po kami. September 11, 2015, in-invite ako ng family ni Neil kasi birthday ng kapatid niya. Legal kami both sides, kaya kahit magjowa pa lang kami, ay para kaming member na talaga ng family ng isa't isa. Walang okasyon na hindi ako invited at ganun na rin siya. Ang dami ko pong sinasabi, ano? Sisimulan ko na po. Around 8 p.m., while we were eating dinner, we heard someone knocking on the door. Kaya sinabi ko na ako na magbubukas. Pagbukas ko, ay nakita ko ang isang babae. Mga 30 plus yung age niya. Dinaig pa niya yung eyebags ko kasi parang mas puyat pa siya sa akin. Tinanong ko kung anong sadya niya sa amin, pero binigay niya yung plato. Hindi ko naman makita kung anong laman kasi may takip na color black. Ang sabi lang niya, alam niya daw na may birthday, kaya nagdala siya ng ulam para sa amin. That time, ay medyo nagtaka ako kasi wala namang nagbibigay ng ulam kina Neil. Tsaka sa bahay ni Neil, ang may birthday, dapat sila pa nga yung magbibigay. Pero hindi uso doon ang ganon. Hindi rin naman need ng magbigay ng ulam sa mga kapitbahay kasi afford naman nila. Lalo na at mayayaman yung mga nakatira doon. Sila Neil nga ang may pinakamaliit na bahay doon. Hindi ko pinahalata sa babae na medyo nawiweirdohan ako. Inaya ko na lang siyang pumasok para makakain siya sa loob. Pero sabi niya may gagawin pa raw siya. Happy birthday na lang daw sa my birthday. Umalis siya kaagad kahit tinatawag ko pa siya. Isinara ko na lang kaagad yung pinto. Pagkabalik ko sa hapag, sinabi ko sa kanila na may nagdala ng ulam para sa birthday boy. At agad ko yun nilagay sa mesa. Napakunot noon naman sila noon at agad na tinanong kung sino yung nagbigay. Sabi ko na hindi ko kilala at baka bagong kapitbahay kasi hindi ko pa nakikita before. Si Neil yung nagbukas noon at halos masuka kami nang makita kung anong laman noon. Ang laman noon ay mga ulo at katawan ng mga daga na ginutay-gutay na. May mga uod din at patay na mga ipis. Nawalan kami ng gana noon at nagunahan sa lababo para magsuka. Yung ate ni Neil na si Mika ay sa sala na nasuka. Galit na galit yung kuya ni Neil kaya agad siyang lumabas ng bahay para mahabol yung babae. Pero bumalik din siya kasi hindi na niya nakita. Hindi na kami kumain ulit noon at pinakain na lang sa mga alagang aso ang mga handa. Hindi na rin muna ako umuwi noon dahil baka inaabangan ako ng babaeng yon at kung ano pang mangyari sa akin. Kinaumagahan, nagtanong-tanong yung family ni Neil kung may bagong kapitbahay ba na nasa 30 plus yung edad, pero wala talaga. Walang babae sa lugar nila na tugma base sa description ng babaeng yon. Miss MJ, nakakatakot talaga yon dahil walang taong matino ang pag-iisip na gagawa nun. Hindi ko alam kung tao na totoo yon or maybe not. Miss MJ, hanggang dito na lang po. Thank you for reading my story. Thank you for sending your story as well, Ann. Gusto niyo ba yung ganito? Mga short story lang? Or ano? Kasi may mga nagsisend sa akin mas mahaba. Pero kasi short story lang tayo. Kasi na ako. Parang napapaos na. Pero kung gusto niyo yung mas mahaba, mga 1 oras yun. Ay. Ang tagal naman 1 oras. Yung mas mahaba meron naman, if you want. So anyone,
Kung may gustong mag-share ng story, just send me a message and I will send Gcash in return. Thank you for watching this video. Bukas ulit. Bye!